Okay guys, so start na tayo sa problem ng Bell-Pullman or the reverse Brayton cycle and then air refrigeration. So sinama ko ng air refrigeration kasi halos the same din yung application nito. Okay, so sa problem na to, problem number 1, ito tumutukoy ito dun sa constant specific heat. Okay? Specific heat ng ng air. Ito naman pangalawang problem, ito naman ay tumutukoy regarding dun sa pabago-bagong specific heat ng air. Okay? So ito, yung air refrigeration. Okay, so halos the same din yan sa Bell-Pullman process. Okay? So basahin natin yung problem number 1. So given, an air or the refrigerant, ito yung refrigerant niya, air, with a maximum pressure of 850 kPa. A minimum pressure is equal to 105 kPa. Air is drawn from the cold chamber at 8 degrees Celsius, compressed, and then it is cooled to 35 degrees Celsius before entering the expansion cylinder. The expansion and compression follows the law of TB raised to 1.3 is equal to constant. Find the COP. O, COP lang yun na hinahanap. So, hanapin natin lahat. And then, second one, ito. So, number 2, an air entered the compressor of an ideal gases refrigeration cycle. 7 degrees Celsius and 35 kPa. And the turbine at 37 degrees Celsius and 160 kPa, the mass flow rate of the air through the cycle is 0.2 kg per second, assuming, ayan yung sinasabi ko, assuming that the variable specific heat. Okay? For air, so determine the rate of refrigeration, then letter B, power input of the compressor, and the third one is COP. Okay, so first, dito muna tayo sa number 1. Kasi ito, medyo madali lang to kasi hindi tayo gagamit ng table. Okay? So, burahin muna natin to, number 2. And then, after that, proceed tayo mamaya dun sa calculation na ito. Okay? Okay. So, dito tayo sa number 1. So, ita-drawing ko muna yung TS diagram niyan. Okay? So, TS diagram niyan. So, ito yung TS diagram niyan. Okay, kung mapapansin nyo. Okay? So, at point 1, ang Bell-Pullman, nagkakaroon tayo ng constant entropy. Kasi dadaan siya sa compressor eh. So, 1 and 2. Okay? 1 and 2. And after that, dadaan yan dun sa condenser natin para palamigin yung dumaan dun sa compressor. Okay? So, papalamigin. Sabihin natin pa ganyan. At isobaric heat rejection. Okay? Heat rejection, ano nangyayari? So, ito yung constant entropy. Ay, constant pressure. Ito, constant entropy. Compression. Ito, rejection. Then next is dadaan siya sa turbine. Sa turbina siya dadaan. Or yung expander na tinatawag natin. Okay? Sa modification. And then, straight yan. So, diretso dito at 4. Okay? Mag-e-expand. And then, after that, dadaan siya sa evaporator. Evaporator. So, tataas yan. So, magkakaroon dyan ng isobaric heat addition. So, constant pressure din dito. Ito, constant entropy, but expansion entropy. So, ito yung TS diagram natin. Okay, so, next naman. So, since given tayo ng maximum pressure, so dito, constant yung pressure mo. So, it means that the P3 or the maximum pressure will be equal to second pressure.
yung T2 natin. Okay, constant pressure lang nangyayari dito eh. And then next one, nagkaroon tayo dito ng constant pressure din. So constant pressure ito. So it means that P4 is equal to T1. Okay. So therefore, divide both sides, this equation. So magkakaroon tayo ng pressure ratio relationship. Okay? So P3 over P4. So ayan yung relationship niyan. Okay, so meron tayong maximum pressure, ito na yun. And then minimum pressure is ito. Itong P1. So ngayon, since ang given natin is not constant entropy, but polytropic. Polytropic kasi ito. Okay, so 1 raised to n. So therefore, kukumpitin natin muna yung temperature 2 kasi dito sa problem na to, air is drawn from the cold chamber at 8 degrees Celsius. So sa 8 degrees Celsius, yan yung si T1. Okay, so ito T1 to. T1. Yan yung temperature 1 natin. And compress. So kinompress siya. And it's cool. So pinalamig dito sa condenser at 35 degrees Celsius. So therefore, yung temperature dito, ito yung T3. Okay, so yan yung T3 dito. Okay, so ito, makukuha na natin yan. So gamitan natin ng polytropic equation, which is the temperature 2 is equal to temperature 1 is equal to pressure 2 all over pressure 1 raised to n minus 1 all over n. So, ito. So, substitute na natin agad yung temperature. So, si temperature is equal sa, okay, so, sige, lagay natin dyan. So, ito, mapupunta dito. So, T1 raised sa P2 over T1 na naka-raise sa n minus 1 all over n. So, therefore, T1 is equal to 8 plus 273, dapat absolute value. And then, halagay natin yung pressure, which is equal to 850 over 105 raised sa 1.3 minus 1 all over 1.3. So, kunin natin yung calculator. So, therefore, T2 will be equal to ilan? So, kunin ko yung calculator. Kukumpitin ko muna. So, 8 plus 273 raised sa 850, then 105 raised sa 1.3 minus 1, then 1.3. So, therefore, ang lalabas is 455 Kelvin. So, ito yung T2 natin. Okay? So, lagay natin dito. T2. May T2 is equal to 455.3 Kelvin. So, lagay natin 0.3 Kelvin dito. Kasi, makaka-apekto din yan sa ano natin, result. Okay? Then next one is kukunin natin yung, so, meron na tayong temperature po, temperature 3. So, sa temperature 4 na. Okay? So, kunin na natin. So, T3, relationship ulit, using ito. So, ito, sa compression tayo. Ngayon, doon naman tayo sa expansion. Okay, sa expansion. So, therefore, ang equation natin dyan is T3 raised sa T3 over T4 is equal sa relationship na ito. P3 over P4 raised sa n minus 1 all over n. Okay? So, since ito hinahanap natin, baliktarin natin yan. So, therefore, T4 is equal sa T3 over yung pressure ratio. Okay na? P3 over P4. Okay, wala na tayong space. So, na naka-raise sa n minus 1 all over n. So, ilan yan? So, substitute natin si T3. T3, so dito natin lagay. So, 35 plus 273. Okay, 273. Tapos ito, lagay natin dito is 850 all over 105 raised sa 1.3 minus 1 all over n. So, all over ano tayo? 1.3 ulit. So, therefore, T4 is equal to 35 plus 273 then raised sa
850, 105, then raise sa 1.3, minus 1, then 1.3. So therefore, lalabas na temperature natin, pwede ba natin burahin na to? Burahin na natin tong portion na to. Okay. Okay, so ang lalabas na T4 natin, T4 is equal to 190.09 Kelvin. Okay. So, ayan na. Okay na siya. So, ngayon, kukumpira na natin direkta sa COP. So, lahat, burahin ko muna to lahat, and then ititira ko yung, yung mga given na kailangan lang natin. Okay? So, burahin na natin yan. Natin kailangan ko. Okay. So, T1 natin, T1 is equals to 8 plus 273. So, ilan yan? So, ilan? 91. Okay, Kelvin. And then, next yung, natin, 81 pala. 81. So, yung T2 natin, ito na. So, 455.3 Kelvin. Okay, so si T3. T3 is equals to 35. 35 plus 273. So, equivalent yan sa 308. 308 Kelvin. Okay, 308 Kelvin. And then, T4 is equals to 190.09 Kelvin. So, ngayon, ang equation natin sa COP in terms of, sa theoretical, nang wala tayong polytropic, ang equation natin is COP is equal sa T4 over T3 minus T4, or 1 over RP raised sa K minus 1 all over K minus 1. So, ayan yung equation natin. Sa theoretical, wala tayong polytropic. Okay? So, meron lang tayo, isentropic lang to. So, hindi yan yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin is, di ba meron tayong COP is equal to QA for the, yung refrigerant capacity natin, si QE, and then, work ng compressor, work net. Wherein, si QE natin is equal to MCP T1 minus T4. Okay, dyan natin siya nakuha. Okay, and then, ito naman, si work net natin, work ng compressor minus work ng turbine. Okay, so si work ng compressor, equivalent yan sa N over N minus 1. Okay, then R multiplied by T. Saan ba yung compressor? Meron pa dun sa T2 minus T1. Okay, as yun siya nang galing. Then minus sa work naman ng turbina, so N all over N minus 1 multiplied by R. Tapos yung natin, T3 minus T4. Okay? So, gets nyo na? So, papaikli na natin yan kasi na-derive na natin yan dun sa pangalawang discussion, sa unang discussion natin. So, ito yung gagamitin natin. So, inihin ko na. Gagamitin natin is T1 minus T4. Then, lalagyan natin dito sa baba ng N minus 1 kasi factor out yan. N minus 1 all over yan. N minus 1 tapos N dito sa taas. And then, magkakaroon tayo ng factor dito kasi ito CP to, ito R. So, may relationship tayo niyan. So, magkakaroon tayo ng K all over K minus 1. Okay? Wait. Okay? So, K all over K minus 1. Then, multiplied by
So, pwede pa natin paikliin na lang. O, sige. Sige, mamaya na. So, lagay natin dito, T2 minus T3. Then, ayan, nakamultiply yan dyan. Then, minus dito, T1 minus T4. Okay, medyo mahaba. Pero, kailangan natin paikliin yan. Okay, so, dito tayo. Ayan yung original equation natin. So, COP will be equal to, so itong portion na to, pag sinimplify natin yan, is equivalent to T4 all over T3 minus T4. Okay, so ayan yun. Then, multiply natin sa n all over n minus 1. Okay, then, ito naman k all over k minus 1. Okay, so ayan na yung magkagamitin nating formula. Okay, so ito na ba yung ito na yung gagamitin natin. But here, since wala tayong mas dito, so tanggalin ko tong mas na to. Okay, so ito, kung i-check natin, pa-factor out kasi natin sa n minus 1, n all over n minus 1 and then r. So, ang relationship kasi ng r to CP is equal to R is equal to CP, then K minus 1 all over K. So therefore, kung ito ay substitute natin dito, makakancel sa CP, dapat ito ay hindi siya K minus 1. So K minus 1 all over K yan. Dapat walang nalaglag. Okay. Okay, so therefore ito rin, ganun din dito. Okay, so lagay natin dito, K minus 1 all over K. So, okay na, derive na natin. So, ito na yung formula na gagamitin natin. Okay, so alam naman natin may T4 tayo. So, napaikli natin kasi mahaba yung formula. So, T4, meron tayong T3, saka T4. So, burahin ko na to. Hindi na ito yung gagamitin natin. Lagay natin dito, T4 all over T3 minus T4. Then, N. So, pwede ba natin lagay na natin N dito, tapos K minus 1. Tapos dito, mag-multiply tayo dito ng N minus 1. And then, dito K. Okay? So, ang mangyayari, substitute na natin. Dito na natin yung substitute sa baba. So, T4 is equivalent to 190.09 Kelvin. Okay? And then, N natin is 1.3, yung given kanina. So, N 1.3, yun yung polytropic natin. So, 0.3 na lang. Okay, minus 1. And then, yung K ng air, hindi yan nagbabago. So, ang K ng air is 1.4. Since ito ay cold air. Okay? And then, T3 is 308. 308. So, calculator na lang. Wait. So, pakomputin natin. Tama. 308 minus 190.09 Kelvin. Then, multiply natin sa N. Ano yung N niya? 1.3. And then, K minus 1 is 0.4. So, solve. Solve na siya. So, therefore, COP is equal to, okay, sabi natin, 190.09 multiplied by 0.3, then 1.4, then 308 minus 190.09, then 1.3, then 1.4, 0.4. So therefore, COP is equal to 1.3021. Okay. So ito na yung sagot natin. So ngayon, kukunin naman natin yung compressor para makompleto natin. Okay? Para malaman natin kung tama ba ito talaga yung ginagawa natin. So, kumpitin muna natin yung work ay QE. QE is equals to CP ng air multiplied by T1 minus T4. So, alam naman natin ang CP ng air. CP ng air is 1.005 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay?
Okay? So, T1, gagawin ko na lang, i-difference ko to, saka i-difference ko to. So, 281 minus 190.09. So, therefore, 90 to. So, 90.91. So, dapat equal din siya dito, mamaya. 91. Okay, Kelvin. So, equivalent yan saan? 1.005. So, 91.3646. Okay. So, work naman tayo ng compressor. Okay, so work ng compressor, equivalent yan sa N all over N minus 1 multiplied by R ng air, then T2 minus T1. Okay? So, alam naman natin ang N over N is 1.3 all over 0.3, and then R ng air is equal to 0.28708. Okay? Ang unit na ito is kilojoules per kilograms, parehas ng dito. Okay? And then, difference ang kukunin ko dito. Ito, saka yung T1. Okay? So, lagay natin 455.3 minus 281. So, therefore, 174. 174.3. Okay. So, ano natin? Simplify. So, 1.3 over 0.3, then 0.2280708, then 174.3. So, therefore, lalabas is 216.8315. Anong unit ito? Kilojoules per kilogram, kasi wala tayong mass. Kilojoules per kilogram. Okay? Yan yun. Okay, next is yung work ng turbina natin. So, N over N minus 1 pa rin yan. Okay? Then, ito naman ay R. But, magkakaroon tayo ng T3 minus T4. Okay? So, the same. Okay, lagay natin dito. Okay, 28708. Okay, ganun din yung unit dito. And then, minus natin to. T3. 308 and then, itong 190. 308 minus 190.09. So, lumalabas is 117.91. Okay? So, ilan to? Compute natin. 1.3 divide 0.3, then 0.28708, then 117.91. Okay? Lumalabas is 146.6816 kilojoules per kilogram. Okay. So, ayan na. Napalabas na natin yan. So, ang gawin natin, ito, kunin mo, yan yung sa taas, ito yung letter A. Tapos, ito yung letter B. Ito yung letter C. So, therefore, kunin natin si COP. So, dito lang natin lagay. COP is equals to A over B minus C. Okay? So, ito, kunin mo to. Okay, so, lagay natin 191.3646. So, compute na lang rin. Then, 216.8315 minus 146.6816. So, ilan? So, therefore, ang lumalabas is COP will be equal to 1.3024. So, therefore, yung formula natin versus sa formula na to, anong mas gusto nyo? Ito or yung sa kabila? Siyempre, ito mas maikli. Kung kabisado yung formula, pero kung manual calculation kayo and then alam niyo yung process, so, dito kayo pupunta. Okay, so dalawang computation yung ginawa natin. Okay, so solve na itong si number 1 natin. How about naman si number 2? Si number 2, okay, so burahin na natin to. Okay, so si number 2, yun naman yung nagkakaroon tayo ng variable specific heat. So, pag meron tayong variable specific heat, so dyan na magkakaroon ng table. So, gagamit tayo ng air table kasi air table yung refrigerant natin. Okay? So, solve natin yan dun sa dun sa notepad natin. Okay, so, since ang natin dyan, TS diagram natin, TS diagram muna tayo. So, at point 1, ito
So, point 2, mayroon tayong isentropic compression. And then, bababa yan, dadaan kasi sa, ano natin, dun sa condenser, papalamigin. So, magkakaroon tayo heat rejection dyan. And then, bababa, magkakaroon tayo ng isentropic expansion. So, may expansion tayong nangyari dyan. And then, dadaan dito, magkakaroon tayo ng isobaric heat addition. Okay? So, ito is, okay, so yan yung, ano natin, air refrigeration natin. But since ito ay variable, so, explain ko na lang dun kung paano yung gagawin. So, since meron tayong given ditong temperature 1, may temperature 1 tayo, so sa table, ang kukunin mo dyan is yung value ng, ano tayo, interpolate natin itong to be given na temperature 1, yung pressure relative, kasi variable siya. Okay? Ano nga ba ito si pressure relative 1? So, si pressure relative 1 is makukuha natin by means of pressure ratio. So, alam natin pressure ratio, RP, is equal to maximum pressure over minimum pressure, or P2 over P1, or P3 over P4. So, since parehas lang yan, so, equivalent din yan dito sa relative pressure 2 all over relative pressure 1. Okay? So, ito, makukuha natin to, si RP1, and then, may equate natin dun sa panibagong formula na, so since wala tayong given na ano doon, si PR lang, so interpolate natin si PR2. So si PR2 yung makukuha natin dito, kuha natin dito sa equation na to. So, paano ba siya nakuha dito? So kinuha natin by means of table. And then kunin din natin si H1 dito, yung enthalpy at point 1, kunin natin. And then next, makukuha natin to using pressure ratio. Okay? So may RP1 tayo nakuha dito. So multiply natin sa RT yung pressure ratio nito kasi given naman yung dalawang pressure, nakalagay naman doon sa problem. So it means makukuha na si RP2. And then si relative pressure 2, kukunin naman natin yan by means of interpolation. Interpolate natin kung ano yung yung pinaka-value na ito dun sa table. Okay? Nakaakibat yun. So, therefore, makukuha natin dito yung temperature 2. Nakukuha natin temperature 2. At the same time, makukuha natin yung H2. Okay. So, next. Next naman is ganun din. So, given natin is si maximum temperature, si T3. T3 ang given natin dun. So, ganun din na case. Si RP3 naman ang kukunin natin. RP3 and then H2 ay H3. Makukuha natin yung mga value na yan. And then after that, the same thing ang kukunin natin. So RP is equal to P3 over P4 is equal to RP at yung pressure relative 3 over pressure relative 4. Okay, so ngayon, nakuha natin yung RP3 dito. So ngayon, ang gagawin natin, meron tayong pressure ratio. Samahan natin si relative pressure 4. And then, si relative pressure 4, parang katulad din nito, interpolate mo doon. Pagka-interpolate mo, meron tayong T4. Makukuha natin T4, at the same time, CH4. Okay? So, next. So, nakuha natin lahat ng enthalpy. Ngayon, pupunta naman tayo dun sa pagkuha naman ng formula. Yung formula natin sa Q, yung natin, refrigerating capacity, which is ito. Itong portion na to. So, therefore, yung QE natin is equal to mass ng refrigerant or mass ng air natin. Air kasi yung given. So, therefore, H1 minus H4. So, yun lang yun. Then, si work na compressor is equal to MR H2 minus H1. So, the same formula pa rin. Si work ng turbine naman, or Q ng turbina,
or yung power ng turbina, MR is equals to H3 minus H4. Okay? Then next, yung pagkuha ng yun dun sa COP. So sa COP, makukuha natin by means of, okay, so QE, assist lang yan, QE, ito yung lalagay mo dyan, and then work net. Wherein yung work net natin is dalawa yung nagtatrabaho. Si compressor, power ng compressor. So, si power ng compressor minus yung yung work ng turbina. So, ayan lang, madali lang. So, ayan, ganyan yung step by step na solution kung paano siya isa-solve yung air refrigeration cycle. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung calculation naman netong sa dito sa air refrigeration. Okay? Okay guys, so start na tayo sa problem natin. Okay guys, so ayan. Basahin ko muna yung problem natin regarding this air refrigeration. So, air entered the compressor of an ideal gas refrigeration cycle at 7 degrees Celsius and 35 kPa, and the turbine at 37 degrees Celsius and 160 kPa. The airflow rate of air through the cycle is 0.2 kg per second, assuming a variable specific heat for air. So, therefore, ito ay nagbabago yung specific heat niya. And then determine the rate of refrigeration, the net power input, and coefficient of performance. So first, ita-drawing ko muna yung problem natin. So ito siya. So meron tayong turbina. Okay, so adjust muna natin. So ayan, meron tayong condenser. Then meron tayo ditong compressor. And then meron tayo ditong turbine, which ito yung nagpapaandar dito sa compressor. Nakakouple siya dito. Okay. And then meron tayo ditong evaporator. Okay, sa evaporator. Evap na lang, ito naman comp na lang, ito turbine. So therefore, ito ay connected dito. Ito ay connected dito. Connected dito. So at point 1, meron tayong 7 degrees Celsius. Tapos meron din tayong temperature dito na 37 degrees Celsius. So ito, meron tayo dito 35 kilopascal na pressure dito sa point 1. Then meron din tayong pressure dito na 160 kilopascal. So ngayon, solve na natin yung problem para ma-understand nyo yung given dito. Okay. So at point 1, so point 1 tayo. So meron tayong given na temperature na 7 degree. Okay. So T1 is equal to 7 degrees Celsius. So therefore, pupunta tayo sa table. So ito, dapat munang gawin to in terms of Kelvin sa plus 273. So therefore, 280. Okay, 280 Kelvin. Then next is kukunin natin yung value ng PR natin. PR1. Wherein, si PR natin, PR1 ang makukuha sa table. So, punta tayo dito, 280. So, ayan, 280. So, direkta na siya. Makukuha na natin dito. So, ito yung value. Okay. So, ito yung value ng H1 natin. H1 is equals to this. Okay. So, kilojoules per kilogram. Ito naman PR1 natin is equivalent to this. Okay, so 1.0
0.0899. Okay? Then, next is yung RP natin. Sa pressure ratio, so RP is equals to P2 over P1 or equal din sa P3 all over P4. Okay? Or equivalent yan sa relative pressure 2 over relative pressure 1 or equivalent din yan sa relative pressure 3 all over relative pressure 3 and then relative pressure 4. Okay? So ngayon, alam naman natin ang RP natin is the maximum pressure natin is 160. So therefore, RP will be equivalent to 160 kPa over 35 kPa. Or, so since dito na tayo, so kunin natin si P2, si RP2, all over ito. Okay? Yan na yan. Kuha na natin, di ba? So, calculate natin dito. So, kunin natin yung pressure ratio 160 divide by 35 then multiplied by 1.0889. Okay? So, makukuha natin RP2 will be equivalent to 4.9778. Okay? Then next, kukunin naman natin yung kakibat nito na temperature saka enthalpy. So, sa enthalpy, meron pa tayong 4.9. So, hanap tayo ng 4.9. So, andito siya. Okay? 4.91 yung nandito natin. 4.97 to. Therefore, ayun yung mababa. So, punta tayo doon. So, ito yun. 4.91 saka 5.33. So, andito tayo sa pagitan ng 430 saka 440. Therefore, kunin natin tong temperature 430 and then 440. Okay? Then next, yung CNC, ano natin, sa H natin, which is equivalent sa 431.43. Then, ito ay 441. 41.61. And then, meron tayong RP, PR2, which is equivalent sa 4.915. Ito naman ay 5.33. Okay? So, ngayon, i-interpolate natin tong given na to by this given. Okay? Okay, so shift stat tayo. Stat regression. So, 5. So, lalagay natin dito yung shift stat data. Data muna. So, palitan natin yung value dito sa 430. Tapos, yung 440. Then, yung RP, yung PR2 natin, which is 4.915. Then, 5.332. Okay? Then, AC, shift stat regression, X bar. Then, lagay natin dito yung 4.9778. Okay, so, ito na yung lalabas. So, 431. So, ayan, temperature natin. Temperature 2 will be equal sa 431.5060. Okay, Kelvin. And then, hanapin natin si H2. H2 naman. Si H2, so, palitan lang natin ito ng given. Shift stat regression. Data ulit tayo. So, palitan natin 431.43 and then 441.61. Okay, then AC, then recall. Okay, so makukuha natin is 432.9631. Ano siya? Kilojoules per kilogram. Okay, then next is yung may given tayong temperature na 37. So, T3 natin is 37. Okay, plus 273. So, ilan yan? Okay, so, ilan? So, calculate natin para na. So,
37 plus yung 273. So, 310. So, 310 Kelvin siya. So, punta tayo sa 310 Kelvin. Okay. So, 310 Kelvin. So, ito yung 310. So, nakaano na siya. Direkta na, hindi natin interpolate. So, ito na yung mga value niya. Okay. So, ito yung H. Ito yung H3. Ayan. So, kilojoules per kilogram yan. Then, next is yung PR3 natin. PR3, which is equivalent to 1.5546. Okay? Okay, next is yung kukunin naman natin. Ayun. Then, next na natin is kukompute naman natin si RP4. So, using this formula. Okay? Using this formula. Okay, so, lalagay natin dito. Ito. Copy-paste ko lang to. Ito yung formula natin. So, ayan. Then, equate natin siya dito. Okay? So, naka-equate na pala. Ayan. RP3. So, RP3 is equivalent to this. Okay? 1.53 55. Tama ba yung value natin? Kanina, 310. 310. Okay? So, ayan. Tama. Tama naman. Balik tayo dito. So, makukuha ba lang si PR4 dito? 4. So, equivalent siya sa lagay natin. Okay? So, compute muna natin. So, 160. And then, lagay natin 1.5546 divide by 160 divide 35. So 0.3401. Okay, yan yung relative pressure natin sa 0.4. So, punta naman tayo sa relative pressure niyan. Okay, saan ba yung relative pressure niyan? So, punta tayo dito. Malapit yun. So, 0.34. So, mayroong 0.34. Andito na siya. Eto. So, therefore, kukunin na natin tong interpolation na to. So, 200. Yan yung sa temperature. Sa T. Temperature sa 200. And then, lagay natin dito yung 210. And then, next, yung enthalpy. Enthalpy. Ito. H. Lagay natin dito. Yan. Ay, bakit yan na? Pati ba yung lambas? Okay. And then next, ito naman, 209.97. Okay. Then, dito tayo sa PR. Okay. Yung PR4 natin, PR4 is equals to 0.33. 0.3363. And then, 1639.87. So, ayan. Lagay natin dito. Okay. Then, interpolate natin siya based dito sa given. Okay. Interpolate natin. So, shift stat data tayo. Palitan lang natin data. So, sa temperature muna tayo. So, 200, 210. And then, palitan natin to ng 0.3363. Then, 0.3987. Okay. Then, shift stat regression x bar. X bar yung nawawala. So, lagay natin dito 0.34001. Okay. So, therefore, ang temperature natin is T4 is equals to 200.609. Okay. Kelvin. Then, H4. Compute natin yan by means of interpolation again. So, shift stat data. So, palitan lang natin ito ng 199.97. Then, 209.97. So, AC. So, lagay natin dito. AC, recall, then equal. So, ayan na yung enthalpy natin. So, 200.579. Yung unit. So, kilojoules per kilogram. Okay. So, makukompute natin yung hinahanap natin dito sa problem. So, rate ng refrigeration, which is the QE. So, QE is
is equal to mass ng refrigerant multiply dun sa H1 minus H4. Okay? So, mass ng refrigerant is 0.2 kg per second. Okay? Then, multiply natin sa H1. H1 is equals to 280. Lagay natin dito. 180 minus 200. Okay? Okay, yan. So, ilan yan? So, lagay natin dito. Okay, so 0.2 multiplied by 280, 0.13 minus 200, 0.579. So, lumalabas is 15.9102 kilowatts. Okay? Then next is si compressor. So, power ng compressor. So, P input. P com. Okay? P compressor. Okay? So, si power ng compressor is makukumpit natin by means of MR H1, H2 minus H1. So, copy-paste lang rin natin to para palitan lang natin ang given. Okay? Ito, palitan natin to ng H2. So, H2 will be equivalent to this. Okay? Copy-paste natin dito. So, ayan. So, equivalent to what? So, palitan din natin to dito. So, ito, buburahin natin to si 200. Okay? Then, ma-minus natin sa 432.9631. Therefore, ang ano natin is 30.5666 kilowatts. Okay? Okay, so tama itong mga value natin dito. Lagay natin dito about 32. H2. O, tama. Tama. Okay? So, next is yung COP. Net power input. Net power input. So, therefore, hinahanap yung ano natin, work net. Okay? So, hindi pa pala yan. So, lagay natin yung turbine. So, work ng turbine. Power ng turbine. Okay? So, equivalent yan sa MR. MR ulit. MR, but ito ay H3 saka H4. Okay? So, mass ng refrigerant. Okay? So, ito, copy-paste lang natin to. Okay? So, since ito yung H4 natin, so, copy-paste natin dito. H4. Si H3 ang kailangan natin. Si H3 is 310. Okay, so copy-paste din natin dito. Okay, so ilan yan? Okay, so ilan ang lalabas? So, ang lalabas dyan is, okay, so 0.2 multiplied by 310.24 minus 200.579. So, lumalabas is 21.9322. Okay, tama? So, kilowatts. Okay? So, ang hinahanap is net power input. So, work net. So, minus natin tong power ng compressor. So, PT minus power turbine. Power turbine. Ito na mga compressor. So, lagay natin to 30. Okay? 30 minus ito. Okay? Okay, so ilan to? So, lagay natin dito 30.566 minus 21.9322. Okay, so lumalabas is 8.6338 kilowatts. So, ayan ito yung sagot natin sa 1. Ito naman yung sagot natin sa 2. Okay? Then next, yung COP. Yung COP natin is makukompute natin by means of QE over work net. Yung work net natin ng dito power yung power natin, power input. Net power input. Okay? Divide natin. So, ito yun. QE.
divide by ito. Therefore, ilan yan? Ayan. Lagyan natin ito, 15.91002 divide by 8.6338. So, lumalabas ang ano natin is 1.84 COP 8428. So, ayan. So, compute na natin lahat. So, another solution, COP will be equal to yung temperature, ano natin, temperature 4 over temperature, ano natin. So, try nga natin kung parehas siya kung lalabas. Tingnan lang natin, ha. So, ayan. Kasi, i-compare ko siya kung parehas, eh. So, ayan, temperature, ano natin, 4. Saan temperature 4? T4, ito, 200. Lagay natin dito. Divide by T3. T3 is T310. Okay, tingnan natin kung parehas lang. Okay. Tingnan natin kung may relationship sila. And then, T4 is the same this one. Okay. Okay. Lalabas ilan kaya? 200.6990 divide by, so ulit, 200.6990 divide by yung 310 minus 200.6090. So, 1.38. So, halos the same din. Okay, so 1.8339. Ano? Kelvin. Okay, Kelvin tuloy. Unitless, okay? So, ito, ano pa bang ibang formula natin dito? So, si QE, pwede natin makuha yan by M ng air, CP ng air, multiplied by T1 minus T4. Pero since wala tayong matinong CP dito, so try lang natin kung ano, kasi ang sabi kasi sa problem, variable specific heat of air. So, i-try lang natin kung magiging tama ba. Okay? So, magiging parehas pa sila. Anong pinagkaiba? So, lagay natin dito, 0.2 multiplied by CP ng air, 1.005. Then, multiplied by T1. T1 is equivalent to, ilan? 280. So, 280 minus yung ano natin, temperature ng 4. So, ito yan, 200. So, 200.609. 609. So, equal to ilan? So, lumalabas is 15 point. Okay, halos the same lang siya. Kaso nga lang, hindi yan talaga ang pinakasagot. Ito ang tamang sagot. Okay? 5.6. So, halos the same lang sila. So, nga lang, dapat maging maingat lang. Okay? Okay, so, yun lamang yung ano natin. So, ginawa ko lang yung comparison. So, okay na yan. So, ang tamang sagot natin is ito. 15.91002. And then, yung work net natin is 8.63. 8.63838. And then, yung COP natin is 1.84. 1.84 unitless. Okay? So, yan lamang yung ano natin. So, next ano natin is yung problem about natin sa liquid heat exchanger. So, next naman natin itatopic yun. Then, after that, proceed na tayo dun sa mga problem ni Santa Maria. Okay, sasagutan natin yun isa-isa. Okay, then thanks and then God bless. Kung gusto nyo yung video, so like nyo lang and then share. And then, after that, magkakaroon tayo ng maraming video sa math, and then power plant, and then machine design. So, okay, thanks and then God bless.